Sa gitna po ng mainit na El Nino, tinamaan naman ng frost o anda pang ilang taniman sa Benguet dahil po naman sa malamig na panahon. Ang ilang lugar naman sa Mindanao binabaha dahil sa mga pag-ulan. Pag-usapan natin yan, nakasalang sa Balitang Hali, ang officer in charge ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Rusi Abastillas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Good morning po sa inyo, ma'am. Base po sa inyong monitoring, hanggang kailan po kaya natin mararanasan ang malamig na panahon? Lalo na po dyan sa Benguet. Yes po. Sa ngayon po kasi nasa amihan season pa rin tayo. So inaasahan talaga natin na pagdating ng January, February, ito yung kasagsagan na kung saan mararanasan natin yung malamig na panahon. So hanggang February, pwede pa rin natin maranasan mga tinatawag natin cold surges kung saan nagkakaroon nga ng frost doon sa matataas na bundok na doon sa particularly doon sa Ato kasi doon din ang ating mas mababa yung temperatura. And then yung nangyari nga nung 26 yun ang naitala natin na lowest temperature doon sa Baguio at saka yung sa Benguet kahapon. Meron ho ba, ma'am? 9.7. Opo. Meron ho bang mga indikasyon na baka mapaaga yung sinasabing pagpasok ng tag-init dahil po sa El Nino? Usually naman kasi ang ating amihan, nagwi-weekend naman yan pagdating na ng mga last week of February. And then papasok na po tayo dun sa tinatawag nating warm and dry season pagdating ng March, April, and May. So normal din siya. Pero minsan may ano din siya, may impact din yung El Nino sa atin. I see. Pwede mag-extend, haba yung ating dry season. Ayan. At ano ho kaya ang latest nating monitoring sa epekto po ng El Nino phenomenon, lalo na sa mga major dams sa Luzon? Patuloy ho kasi yung pagbaba nito. Swerte tayo sa ngayon kasi ang ating mga dams ay hindi naman siya bumaba dun sa tinatawag na low water level. Kumbaga, nasa mataas pa nga siya na antas kumpara mo dun sa kanyang normal high water level, which is now 211, mataas yun. And then, kung yung impact since amihan season tayo ngayon, talagang inaasahan natin na bababa yung ating level sa mga dams natin. And then, yung inaasahan pa rin natin sa ating klima, since ang ating El Nino, which is strong and nasa mature stage na siya, inaasahan natin yung impact nito ay hanggang February hanggang April, inaasahan pa rin natin yan yung ating ulan ay mas mababa doon kaysa normal. And then pwede pa siya ma-extend May hanggang June hanggang July nga. May mga areas pa rin na mas mababa yung ating ulan kaysa normal. Sa Mindanao po, wala pong bagyo pero patuloy yung pag-ulan, malawakan yung pagbaha. Bakit po kaya ganun kalakas yung pag-ulan doon? Ang sa Mindanao naman nangyayari kasi meron tayong trough of low pressure area doon na nagdadala ng mga pag-uulan doon sa mga areas doon sa Mindanao. Hindi naman ibig sabihin pag may El Nino tayo, mga weather systems na nakaka-apekto sa atin na pang-araw-araw na weather ay mawawala. Nandun pa rin yun. Kaya minsan na-display siya imbis na yung ITCZ natin. For example, ay pagdating ng panahon ng yung papunta ng yung habagat season, aakyat siya sa Luzon. Minsan, na-display siya, nandoon lang siya nag-extend sa Mindanao. So yung Mindanao, yung nakaka-apekto kasi ng mga weather systems doon, kaya mas laging umuulan doon yung shear line natin, at saka yung ITCC nga, at saka yung low pressure sa ngayon, so talaga, low pressure area. Nabubulabog po yung normal na weather system dahil sa El Nino? Pwede kasing mangyari yun. Isang impact din ng ating El Nino na ang ating mga weather systems, yun, hindi naman siya nabubulhabog. Nadi-displace minsan instead ang mean position, for example, ng ating ITCZ na umaakyat, nag-oscillate kasi siya north and south ng bansa pagdating ng kung anong season, amihan and habagat. Minsan, doon lang siya na nakapwesto sa Mindanao kaya hindi umaakyat. Kaya mas less din yung mga bagyo natin kasi yung ITCZ kasi isa din siya yung low pressure series ng low pressure area na magiging breeding ground ng ating mga bagyo. Kaya so last year, 11 po, na yung bagyo natin. Kaya po mahalagang mag-monitor sa weather. Maraming salamat po sa inyo. Okay po, maraming salamat din po. Si Rusi Abastillas, OIC ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.